Nagsimula ang series sa isang miyembro ng Kakushi, na natagpo ang buhay ang grupo ni Tanjiro matapos ang laban ng mga ito sa isang upper rank 6 demon. Ito ay nagpabago ng paniniwala ng may sakit na si Kagaya, dahil ito ang unang pagkakataon sa mahigit na 100 taon, na napatay ang isang upper rank demon at makakatulong sa kanila upang magapi si Muzan. Samantala, nang ipatawag ang upper rank 3 demon na si Akaza sa Infinity Castle, ito ay nangangahulugan lamang na ang isang upper rank demon ay napatay ng mga demon slayers. Ipinatawag din ang ilang natitirang upper rank demon, tulad ng upper 5 na si Gyoko na halimaw sa banga, at upper 4 na si Han Tengu na may bukol sa noo. Nandoon din ang upper rank 2 demon na si Doma, na inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Akaza habang inaasar ito sa muntik na nitong pagkamatay, ngunit agad naman itong pinatahimik ni Akaza. Ang kanilang pagtatalo ay naudlot nang sabihin ng upper rank 1 demon na si Kokushibo, na ang kanilang leader na si Muzan ay dumating na. Nagpahayag ito ng pagkadismaya sa kanyang mga tauhan habang lalo pa itong nagalit, dahil patuloy pa ding nabubuhay si Kagaya kahit na inutos na nitong lipunin ang buong pamilya nito. Dahil nais sumipsip, sinabi ni Gyoko na mayroon siyang impormasyon na maaaring makatulong, ngunit biglang pinutol ni Muzan ang ulo nito at sinabing huwag magbibigay ng impormasyon nang walang kasiguraduhan. Kaya sinabi niya kay Han Tengu na sumama kay Gyoko upang kumpirmahin ang impormasyon at saka tuluyan umalis. Sinubukan kuhanin ni Doma ang impormasyon mula kay Gyoko ngunit sinibak ni Akaza ang ulo nito. Subalit sa isang iglap, ay pinigilan siya ni Kokushibo at sinabihan na kung gusto niyang magmataas, ay kailangan niyang taasan sila sa ranggo. Simple naman na sinabi ni Akaza na papatayin niya ito balang araw, habang sinabi naman ni Kokushibo na sana ay magtagumpay siya. Samantala, nang magising si Tanjiro mula sa 2 buwan na pagkakakoma, napanaginipan niya ang isang demon slayer na may suot na hikaw na katulad sa kanya na nagligtas sa kanilang mga ninuno sa nakaraan, habang umalis at hindi sinabi ang pagkakakilanlan nito. Nagulat naman si Kanao nang makitang gising na si Tanjiro, at labis itong nagagalak na makita siyang maayos na. Habang si Goto, ang Kakushi na unang nakakita sa mga bida matapos ang laban, ay nagulat din nang makitang gising na si Tanjiro, at tinawag nito ang lahat kasama na si Ayowi na sobrang nag-aalala. Ibinalita nila na si Zenitsu ay naka-recovered na 2 araw na ang nakararaan at ito ay sinabak agad sa isang misyon, habang naalala ni Goto nang makita nila si Tengen na umalis lang kasama ang kanyang mga asawa na parang walang sugat. Nagulat naman sila nang makita nila si Inosuke sa kisame dahil muntik na itong hindi mabuhay, habang pinagyabang naman ito kay Tanjiro na nauna siyang magising rito. Makalipas ang 1 linggo, ay tuluyan nang bumalik ang lakas ni Tanjiro at nagsimula na siya sa kanyang rehabilitation training, habang si Inosuke naman ay sumabak na muli sa isang misyon. Nakatanggap naman ng sulat si Tanjiro mula kay Haganezuka na hindi na muli siyang makakakuha ng espada dahil palagi niyang nasisira ang mga gawa nito, kaya wala siyang no choice kundi pumunta sa Swordsmith Village, upang kumbinsihin ito. Dahil nakatayo sa isang sikretong lugar upang maiwasan ang mga pag-atake ng mga demon, si Tanjiro ay nakapiring habang karga ng mga nagpapalitan na Kakushi sa iba't ibang checkpoints. Kaya nang makarating sila sa village, ay nagpasalamat siya ng malakas sa huling Kakushi, habang binati naman siya ng pinuno ng village sa kanyang pagdating. Sinabi ng Chief Village na kasalukuyang hindi mahagilap si Haganezuka lalo na kapag ito daw ay nagtatantrum, ngunit kapag nakita daw nila ito ay kakotongan nila ito at ibabalik kay Tanjiro. Kaya iminungkahi muna ng Chief Village na pumunta siya sa hot spring upang mag-relax, habang sinalubong naman siya ng tumatalbog na love hashira na si Mitsuri, at ito ay umiiyak dahil daw mayroong lalaki na hindi siya pinansin kahit maganda daw siya. Nang makarating si Tanjiro sa hot spring, ay nakita niya si Genya na agad niyang naalala dahil sa mga nakaraan nilang pagkikita. Sinubukan niyang makipagkaibigan rito ngunit nilunod lang siya at saka iniwan silang dalawa ni Nezuko. Habang naghahapunan, napag-usapan nila si Genya na nakakabatang kapatid pala ng isang hashira na si Sanemi. Dahil hindi ito dumating upang maghapunan, sinubukan nila itong dalhan ng pagkain ngunit hindi nila ito nakita sa kanyang silid. Nang makita at sinabi ng isang Kakushi kay Mitsuri na handa na ang kanyang espada, ay nagpaalam na din siya sa magkapatid na Kamado. Ngunit bago ito umalis ay nagbigay muna ito ng payo sa magkapatid at nagbigay ng suporta sa kanilang dalawa, habang binulungan niya si Tanjiro na may secret weapon na nakatago sa village na gagawin siyang malakas, kaya kailangan niya itong hanapin. Kinaumagahan, dahil hindi pa din nila nahahagilap si Haganezuka, nagpa siya si Tanjiro na hanapin muna ang secret weapon na sinabi sa kanya,
kung saan nakita niya sa daan ang Mist Hashira na si Muichiro, na hinihingi ang isang susi sa isang batang swordsmith na tumatangging ibigay. Nakita din niya ang isang lalaki na nakatayo sa likod ng bata, at napagtanto niya na ito ay ang parehong lalaki mula sa kanyang panaginip. Nang pagbuhatan na ng kamay ni Muichiro ang bata ay nagpasya na si Tanjiro na pumagitan rito, ngunit madali naman siyang naitulak nito kahit sa maliit nitong katawan. Nagawa naman kunin ni Tanjiro ang bata nang hindi namamalayan ni Muichiro, habang patuloy pa rin ang batang swordsmith sa pagsasabi na hindi niya ibibigay ang susi kahit kanino. Ngunit nang maliitin ni Muichiro ang mga panday dahil mas mahalaga ang oras ng mga Hashira, ay pinagtanggol ni Tanjiro ang bata at ang reputasyon ng mga panday. Dahil puro daldal si Tanjiro ay pinatulog na siya ni Muichiro, ngunit bago siya magising ay dumating si Haganezuka, subalit agad itong tumakbo nang tuluyan siyang magising. Nagpasalamat naman ang batang panday kay Tanjiro sa tulong nito, ngunit para lamang umalis ang Hashira ay ibinigay niya ang susi habang dala ang mechanical doll, na inakalang tunay na tao kanina ng bida. Nang may narinig silang naglalaban, ay nakita nilang nagte-training si Muichiro kasama ang mechanical doll na may 6 na kamay. Sinabi ng bata na ang mechanical doll ay ginawa ng kanyang mga ninuno 3 siglo na ang nakakaraan, habang hinango naman ito sa isang totoong Demon Slayer at kailangan ng 6 na kamay upang makopya ang bilis ng galaw nito. Habang pinapanood nila lumaban si Muichiro, ay dumating ang uwak nito at sinabing ang Mist Hashira ay descendants ng sun-breathing user. Dahil doon, ay biglang naalala ni Tanjiro ang Demon Slayer mula sa kanyang panaginip, kung saan sinabi ng bata na ito ay maaaring isang namana na alaala ni Tanjiro mula sa kanyang mga ninuno. Nagpasalamat naman si Tanjiro habang nagpakilala naman ang bata bilang Katetsu. Ngunit nang makita nilang masira ni Muichiro ang armor ng manika, ay tumakbo si Katetsu na umiiyak. Nang makita ito ni Tanjiro sa itaas ng puno, ay sinabi niya ang kanyang mga hangarin kay Katetsu upang ma-inspire pa ng husto ang bata upang maging magaling pa na tagapanday kaysa kay Pandoy. Habang sila ay naglalakad, nakasalubong nila si Muichiro na kakatapos lang sa kanyang pagsasanay at sinabing nasira ang kanyang espada, kaya kinuha niya ang espada mula sa manika na kasama pati ang kamay nito. Nang makita nila ito na nakahandusay sa lapag, ay sinubukan nila itong paganahin kung saan hindi naman sila nabigo. Kaya ang galit na Katetsu ay ginamit naman itong oportunidad upang tulungan maging malakas si Tanjiro upang matalo si Muichiro. Nagsimula agad ang kanyang training ngunit puro pambubugbog lamang ang nakuha niya mula sa manika, habang kino-coachang naman siya ni Kutetsu sa pinaka-brutal na paraan. Nang lumipas ang mga araw ng walang pagkain o tubig man lang, bigla siyang nag-blackout at nagkaroon ng pangitain na nahulog siya sa ilalim ng tubig at nakita ang isang kumikinang na bato. Nang siya ay magising, bigla niyang nabasa ang mga susunod na atake ng manika, kaya nagawa niya itong mailagan at magawang tamaan ito sa unang pagkakataon, kaya binigyan na siya ng pagkain ni Katetsu. Nang magawang maamoy na ni Tanjiro kung saan aatake ang manika, siya ay tumalon at handa ng putulin ang ulo nito ngunit nag-aalinlangan siyang masira ito. Ngunit nang makuha niya ang suporta ni Katetsu, ay tinuloy niya ang final strike at saka siya bumagsak na una ang kanyang puwet. Subalit nang mawasak ang ulo ng manika, ay nakita nila ang isang espada na nasa loob ng katawan nito na may edad na 300 na taon. Kunyari ayaw pa ng bida na kunin ang espada, ngunit nang pumayag at tignan nila ito, ay kinalawang na pala ang katana. Bigla naman dumating ang isang bagong maskuladong Haganezuka at sinubukan nitong kunin ang espada mula sa mga bida, ngunit biglang dumating si Kanamori at kiniliti nito ang maskuladong panday hanggang sa ito ay mawalan ng malay. Sinabi ni Kanamori na nagpabuff daw si Haganezuka upang gumawa ng mas malakas na espada para kay Tanjiro, na ikinatuwa naman ng bida. Nang magising si Haganezuka ay sinabi nitong kukunin niya ang lumang espada, habang ibinigay kay Tanjiro ang pansamantalang espada at nangako na aayusin niya ang lumang espada. Kinagabihan, sinubukan ni kwento ni Tanjiro ang mga nangyari kay Genya, ngunit hindi interesado ang Mohawk Boy na makipagkaibigan sa kanya, dahil binali daw niya ang braso nito. Kaya nang ibahin ni Tanjiro ang usapan at ipinakita ang nabungi ng ngipin ni Genya upang ibalik ito, ay nawirduhan sa kanya ang Mohawk Boy at sinipa siya palabas. Samantala, isang panday ang pabalik na galing hot spring nang may nakita itong vase sa daan, ngunit nang tignan niya ito ay bigla siyang hinigop sa loob. Subalit matapos kainin at iluwan nito ang lasog-lasog na katawan ng panday, ay lumabas mula rito ang demon na si Gyoko, at may misyon na wasakin ang village. Habang kasama din niya ang matatakutin na si Hantengo, na may plano naman na paslangin ang lahat.
Samantala, ginising ni Muichiro si Tanjiro upang tanungin kung kilala niya si Kanamori, dahil ito daw ang kanyang bagong tagapanday. Nang mag-alok ng tulong si Tanjiro na sabay nilang hanapin si Kanamori, ay nagulat si Muichiro sa kabaitan ng bida. Ngunit habang sila ay nag-uusap, ay may naramdaman silang kung ano sa likod ng pinto. Dahan-dahan pumasok ang umiiyak na si Hantengo kung saan nabigla si Tanjiro nang hindi niya maramdaman ito, habang si Muichiro ay naglunsad ng pag-atake, ngunit ito ay sobrang bilis at nagawang makailag. Tinusok naman ito ng bida gamit ang kanyang sunbreathing, kung saan nalaglag ito na parang butiki. Habang sinipa ito ni Nezuko na tumilapon, at mabilis na pinugutan ito ng ulo ni Muichiro. Subalit ang katawan ng demonyo ay nag-regenerate lamang sa dalawa, kung saan sa isang kumpas lamang ng pamaypay, ay tumilapon palayo si Muichiro. Habang ang isang demonyo ay nagngangalang Kurako at ang isa ay Sekido, inatake nito ang magkapatid gamit ang kuryente, ngunit dumating si Genya at binaril ang mga demonyo gamit ang Nichiran bullets. Pagkatapos ay pinutol niya ang ulo ng isang demonyo, ngunit ito ay nag-regenerate at nahati lamang sa dalawa pang panibagong demonyo. Habang ina-analyze ni Tanjiro ang kahinaan ni Hantengo, dinagat siya ng isang demonyo na may wings, habang tinusok naman ng isang clone si Genya. Pinutol ni Tanjiro ang paa ng demonyo, ngunit gumamit ito ng soundwave, at siya ay nahulog sa kagubatan. Samantala, habang si Muichiro ay nagmamadaling bumalik sa eksena, ay nakita niya si Katetsu na inaatake ng demonyong isda. Habang hindi niya sana tutulungan ang bata dahil ito ay walang pakinabang sa kanya, ay bigla niyang naalala ang pagiging matulungin ni Tanjiro. Kaya bumalik siya upang iligtas si Katetsu, at mabilis na hinati ang ulo ng demonyong isda. Gayunpaman, ay madaling nag-regenerate ang ulo ng isda-isda, kaya naisipan ni Muichiro na atakihin ang vase nito sa katawan at saka namatay ito. Nagpasalamat sa kanya si Katetsu at humingi ng paumanhin para sa lahat ng sinabi nito noon, habang nagmakaawa din ito sa kanya na tulungan si Kanamori at Haganezuka, na kasalukuyang inaatake ng mga demonyo. Ito ay nag-triggered ng isang flashback, kung saan siya ay lubhang sugatan at nawalan ng alaala, habang sinabihan siya ni Kagaya na kahit hindi mahalagang pangyayari, ay maaaring mag-triggered ito upang bumalik ang kanyang alaala. Kaya tumakbo siya ng mabilis habang karga si Katetsu upang iligtas ang dalawang panday at ang buong village. Samantala, nang makita ni Tanjiro na tinubuan din ng ulo ang paa ng demonyo at akmang aatake, ay hinati niya ang ulo nito ngunit nag-regenerate lang ito sa dalawa pang demonyo. Ngunit napagtanto ni Tanjiro na ang atake nito ay mas mahina, indikasyon na ang apat na demonyo ay naghahati-hati ng kapangyarihan, at bawat dila ay may mga nakalagay na emosyon. Nang muling umatake ang demonyong si Urogi gamit ang soundwave, ay nakita ni Tanjiro na nawala ang clone nito sa kanyang espada. Ngunit ang laban ay masyado pang malayo ang katapusan dahil patuloy siyang inaatake ni Urogi gamit ang matutulis na kuko na parang agila, habang ang kanyang atake ay walang silbi sa demonyo dahil mabilis itong nakakapag-regenerate. Sa kabilang dako, habang si Nezuko ay kalaban si Kurako, at si Genya naman ay tinusok ng demonyong si Aizetsu, ay hindi nito matanggal ang kanyang sibat sa katawan ng bida kaya binaril siya nito sa ulo. Nang magawang matanggal ang sibat at makapag-regenerate, sinubukan umatake ni Genya sa likuran ngunit kinuryente siya ni Sekido. Nagawa niya itong mapigilan, ngunit hinampas siya ng isa at tumilapon. Sinipa naman si Nezuko na tumagos sa kanyang likuran, ngunit nagawa niya makaganti ng sipa sabay ginamit ang kanyang Demon Blood Art, at ginamit ang sariling pamaypay ng kalaban upang ito ay paliparin. Ngunit tinusok siya ni Sekido sa leeg at sinimulan siyang kuryentehin. Samantala, nang makaisip si Tanjiro ng paraan upang makabalik sa kanyang mga kasama, siya ay nagpanggap na tumetakas palayo. At nang umatake si Urogi ay tinusok niya ito sa bunganga, at ginamit ang sariling momentum ng demonyo upang lumipad pabalik sa bahay, kung saan ikinagulat ito ni Sekido. Sinubukan niyang atakihin si Tanjiro ng kuryente ngunit pinigilan ito ng bida gamit ang paa ni Urogi, since walang talab dito ang kanyang kapangyarihan. Hiniwan ni Tanjiro ang dila ng demonyo dahil matagal silang mag-regenerate kapag ang kanilang dila ang inatake. Ngunit matapos niyang matanggal ang staff sa leeg ng kanyang kapatid, ay umatake muli ang demonyo ngunit pinigilan ito ni Nezuko. Subalit dumating si Kurako at bigla itong inatake ang magkapatid na bumagsak hanggang sa ika-unang palapag ng bahay, at parehong nawalan ng malay. Samantala, itinaas na ang babala sa buong village upang ipabatid ang pagsalakay ng mga isdang demonyo.
Gamit ang improvised na mga sandata, sinubukan lumaban ng mga panday, ngunit nahihirapan silang kalabanin ang mga maskuladong isda-isda. Samantala, isang Kasugay Crow ang humihingi ng tulong, kaya nagmamadali si Mitsuri na makabalik kaagad sa village upang iligtas ang mga mamamayan. Sa kabilang dako, nang makita ni Muichiro ang demonyo sa ilalim ng puno, ay kaagad niyang pinatay ito upang iligtas si Kanamori. Nang makita ng panday na maraming gasgas ang espada ni Muichiro, ay sinabi nito na mayroon siyang espada na ginawa para sa kanya na nakalagay sa isang kubo. Ngunit habang sila ay tumatakbo patungo sa kubo, ay napahinto si Muichiro dahil may naramdaman siyang presensya ng isang demonyo. Gumulong mula sa kakahuyan ang isang vase, at lumabas mula rito ang Upper 5 Demon na si Gyoko, na agad silang binati. Samantala, habang ang village ay kasalukuyang sinasalakay ng mga halimaw, dumating na din si Mitsuri na mabilis na pinatay ang mga demonyo, at nagmadaling puntahan ang chief village na kasalukuyang hawak na malaking maskuladong isda. Habang wala na siyang ibang mahihingian ng tulong at huling tagapagligtas na lamang ng chief village, siya ay sumugod, ngunit binardagol siya. Nang mawalan na siya ng pag-asa ay dumating si Mitsuri sa tamang oras, at nakita niya ang espada nito na nagiging latigo. Ginamit ni Mitsuri ang kanyang love breathing at napatay niya ang demonyong isda sa isang atake lamang, habang nasalo niya ang chief village na masaya dahil malabag pala. Back to the main house, habang sinusubukan tumakas ni Nezuko kasama si Tanjiro, sila ay tinamaan ng kidlat at siya ay nawalan ng malay. Mas naunang magising si Tanjiro at tumakbo karga si Nezuko, habang hinahabol sila ni Kurako. Gumawa ang demonyo ng dalawang malakas na pag-atake na ikinawasak ng bahay, habang hinawakan ni Nezuko ang espada ng kanyang kuya. Habang hinahanap ng mga clone ang magkapatid, si Nezuko ay naipit sa isang guho at ayaw bitawan ang patalim ng espada, na pinagtaka naman ito ni Tanjiro. Sa ibang dako, habang kaharap ng tatlo si Gyoko, ay nagsummon ito ng isa pang vase at lumabas rito ang pinagsama-samang 5 panday na kanyang kinain. Habang ang mga ito ay buhay pa at nakakaramdam ng sakit, ang naiinis na si Muichiro ay sinubukan atakihin ang demonyo, ngunit mabilis itong nag-teleport sa iba pang vase. Nang atakihin niya mismo ang vase ay mabilis itong nag-teleport sa panibago, kaya napagtanto na kailangan niyang pugutan ito ng ulo. Dahil sinira ni Muichiro ang kanyang vase, ay nagsummon ito ng 2 isda at bumuga ng mga poison needles sa 2 panday. Ngunit sinangga lahat ito ni Muichiro, at sinabihan na magtago ang dalawa habang kinakaharap ang halimaw sa banga. Matapos ito magpaulan ng mga karayom ni Lola, ang mga salita ni Gyoko ay nag-trigger ng isang alaala mula sa nakaraan ni Muichiro. Gayunpaman, wala siyang oras upang balikan ang mga alaala, ngunit mabilis na ginamit ng demonyo ang Blood Demon Art at natrap siya sa isang water prison. Samantala, ginamit ni Nezuko ang kanyang Blood Demon Art upang paapuyin ang espada ni Tanjiro. Nag-trigger muli ito ng isang pinamanang alaala, na may kinalaman sa misteryosong Demon Slayer na gumamit ng kaparehong lumiliyab na espada. Siya ay inspirado ng lahat ng mga tao na tumulong sa kanya at tiniyak na susuklian niya ang kanilang kabutihan sa pamamagitan ng pagtalo sa mga demonyo. Habang tumatawa lamang ang 2 demonyo, si Sekido na may alaala ni Muzan, ay nakilala ang espada na katulad sa Demon Slayer na muntik na tumalo sa kanyang master. Gamit ang iisang atake lamang, mabilis na sumugod si Tanjiro at pinugutan ng 3 demonyo gamit ang kanyang Hinokami Kagura, Dragon Head Dance. Nang napagtanto na kailangan putulin ng sabay-sabay ang ulo ng demonyo, nakahinga siya ng maluwag nang magawang pugutan din ni Genya ang pang-4 na demonyo. Subalit nang lumingon ito sa kanya, ay ang mga mata nito ay nagkulay itim at naglalaway na parang aswang. Ngunit pumukaw sa kanyang atensyon ay ang 4 na demonyo na pinugutan ng ulo, ay buhay pa din at nagre-regenerate ng sobrang bagal. Kaya nang maisip niya na hindi leeg ang kanilang weak spot, napagtanto niya na may pang-5 pang clone. Matapos ang saglit na pakikipagtalo at pagpapakita ng suporta ni Tanjiro kay Genya na maging Hashira, bigla silang inatake at ang lahat ng clones ay fully healed na. Habang nilalabanan nila Nezuko at Genya ang 2 clone, ginamit ni Tanjiro ang kanyang pang-amoy, at natagpuan niya ang orihinal sa lahat, na si Hantengo. Inutusan niya si Genya na patayin ito habang sinusubukan nilang pigilan magkapatid ang mga clone. Saglit na update lang, si Muichiro ay kasalukuyan pa rin na nakakulong sa water prison at napagtanto niyang nauubusan na siya ng hangin, habang inaasar pa siya ng halimaw sa banga. Balik sa mga kanina pang naglalaban, sinaksak ni Aizetsu si Nezuko na tumigos sa puno,
ngunit biglang bumili si Tanjiro at napagtanto ni Sekido na lumalakas ang bida kapag naiipit sa mga delikadong sitwasyon. Habang ginamit naman ni Nezuko ang kanyang Blood Demon Art at si Sekido ay nagsimulang mag-alala. Samantala, habang hindi mahanap ni Genya si Hantengo, sinubukan siyang gabayan ni Tanjiro at napagtanto na nagbago pala ito ng anyo at naging kasing liit ng daga. Habang naiinis si Genya dahil sa napakaliit na demon ay sobrang lakas, ay nagawa niyang tamaan ang leeg nito ngunit nabali lang ang kanyang espada, at hindi rin tinatablan ng bala. Ngunit sa sandaling iyon, ay naramdaman niya ang isang atake sa kanyang likuran na alam niyang hindi niya mailagan. Ito ay nag-trigger ng isang alaala ng kanyang kabataan kasama ang isang mapanakit na ama at isang ina, na handang ipagtanggol sila kapalit ng kanyang buhay. Isang gabi, nag-aalala si Genya at ang kuya niyang si Sanemi dahil hindi pa umuuwi ang kanilang ina. Napagpasyahan ni Sanemi na hanapin ang kanilang ina, habang si Genya ang naiwan upang bantayan ang kanilang mga kapatid. Ngunit nang magising ang mga ito, sila ay naghintay ng buong magdamag. Nang malapit ng magbukang liwayway, ay may narinig silang ingay sa labas ng pinto at nang tignan nila ito, may mabilis na pumasok at lahat sila ay lubhang nasugatan. At nang pagbalingan nito si Genya, ay pumasok bigla si Sanemi at dinala palayo ang demonyo. Kahit alam na wala ng buhay ang kanyang mga kapatid, lumabas si Genya upang humanap ng doktor. Doon ay nakasalubong niya si Sanemi na nakatayo sa tabi ng kanilang ina matapos patayin ito, habang hindi makapaniwala at sinusumpa ang kanyang nakakatandang kapatid. Ngunit nang ma-realize niyang naging isang demonyo pala ang kanilang ina at prinotektahan lamang sila ni Sanemi, siya ay nagsisisi sa mga bagay na kanyang nasabi noon sa takot, at ngayon ay mamamatay na lamang siya nang hindi humihingi ng paumanhin sa kanyang nakakatandang kapatid. At dahil hindi niya kayang gumamit ng kahit anong breathing, siya ay tinakwil ng kanyang kapatid at hindi siya pwedeng maging isang Hashira. Nang nasa bingit na ng kamatayan, ay biglang dumating si Tanjiro upang iligtas siya, at sinabi na huwag siyang sumuko. Ngunit isang sneak attack ang inihanda ni Aizetsu para kay Tanjiro, subalit mabilis siyang iniligtas din ni Genya nang iharang niya ang kanyang sarili na nagkabutas-butas. Nang ipasa ni Genya kay Tanjiro ang pagpatay kay Hantengo, mabilis siyang tumakbo sa kakahuyan at agad niyang nakita ang maliit na demonyo. Nang maabutan niya ito at sindihan muli ang kanyang espada, nagawa niyang tamaan ito sa leeg, ngunit nang magtatagumpay na sana siyang putulin ito, ay biglang may naramdaman siyang presensya ng panibagong demonyo sa kanyang likuran. Nang umatake ang bagong demonyo, ay nagkaroon ng malakas na pagsabog at may lumabas na 5 wooden dragons, habang daladala nito si Tanjiro paitaas. Nang simulan siyang atakihin ng mga ito, iniligtas siya ni Nezuko ngunit ang mga braso at paa nito ay nakagat. Matapos nila maglanding at mag-regenerate ang mga braso at paa ni Nezuko, ipinakita ng bagong demonyo ang kanyang sarili bilang Hatred Demon. Dahil takot na magtagumpay si Tanjiro, sapilitang hinigop ni Sekido ang 4 na demonyo, at nag-transform ito sa panibagong demonyo bilang si Zohakuten. Nang itago ng clone si Hantengo upang proteksyonan, sinubukan pigilan ito ni Tanjiro ngunit nakaramdam ang dalawang bida ng malakas na aura mula sa demonyo, kung saan nahirapan silang huminga at hindi nakagalaw sa takot. Nang tawagin sila ng kalaban na masasamang tao dahil sa pagpapahirap sa isang mahina na tulad ni Hantengo, ay kwinestyon ito ng bida habang ang mga salita nito ay nagpagalit sa kanya, na nagpalupig ng takot sa kanyang katawan at handa ng lumaban. Samantala, habang si Muichiro ay nasa loob pa din ng water prison, na-curious si Gyoko sa kubo kung bakit nila ito prinoprotektahan, kaya bumalik ito sa kanyang base upang imbestigahan. Nang ma-realize na maaari pang gumamit ng atake sa natitirang oxygen sa kanyang baga, gumawa siya ng isang form ngunit hindi tumalab, dahil na din sa kanyang pingas na espada. Nagsimula na siyang mawalan ng pag-asa at sumuko na lamang, ngunit biglang nakita niya si Tanjiro. Nang makapasok si Gyoko sa loob ng kubo, ay inatake niya si Kanamori habang nakita si Haganezuka na sobrang focus sa paghahasa ng espadang nakita nila Tanjiro. At dahil sa sobrang focus nito sa kanyang ginagawa ay hindi niya napansin ang halimaw na nakapasok na pala at dumadaldal. Ito ay ikinaputok ng budhi ng demonyo kaya sinubukan niyang atakihin ito, ngunit hindi pa din ito tumigil sa kanyang ginagawa. Kahit muli niyang atakihin at masira ang maskara nito, ay hindi pa din humihinto si Haganezuka habang ito ay nag-iisip ng malalim. Alam niya na madali sa kanyang patayin si Haganezuka, ngunit dahil nasaktan ang kanyang pride, ang kanyang layunin ngayon ay mawala ang focus ng panday. Samantala, habang malapit nang mawala ng hininga, sinabi ni Tanjiro na huwag siyang sumuko at may darating upang tulungan siya.
Subalit nang ipikit na niya ang kanyang mga mata, ay biglang dumating si Katetsu at desperadong iligtas siya, ngunit hindi ito tumatalab. Kalaunan, ay may lumitaw na isda na may bigote, at inatake nito si Katetsu sa kanyang vital point. Lumapit sa kanya si Katetsu habang idinikit nito ang kanyang mukha sa prison, at bumuga ng hangin patungo kay Muichiro. Nang makita niya muli si Tanjiro ay nagbago ito at naging isang tao mula sa kanyang nakaraan. Dahil doon, ay lumakas ang loob ni Muichiro at nagawa niyang mabasag ang water prison gamit ang kanyang mist breathing. Ngayon ay naaalala na niya, na ang kanyang ama ay may parehong kulay ng mata tulad ng kay Tanjiro. Matapos niyang tanggalin ang mga karayom mula sa kanyang katawan, nakita niya ang sugatang si Katetsu at ang maraming isdang may bigote na papalapit sa kanya. Habang hindi siya makatayo at nasa bingit na ng kamatayan, doon ay tuluyan ng bumalik ang kanyang alaala partikular sa kanyang ama. Ang kanyang ama ay isang mabait na tao at masipag na nagtatrabaho, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang ina ay nagkasakit at ginagawa niya ang lahat upang alagaan ito, habang ang kanyang ama ay kumukuha ng halamang gamot sa gitna ng ulan. Sa kasamaang palad, namatay ito matapos mahulog sa bangin, habang ang kanyang ina naman ay namatay dahil sa malubhang sakit. Subalit hindi siya nag-iisa dahil mayroon siyang kambal na nagngangalang Yuichiro. Si Muichiro ay maawain at mabait tulad ng kanyang mga magulang, habang si Yuichiro ay isang negatibo na hindi naniniwala sa pagtulong sa iba. Isang araw, ang asawa ni Kagaya na si Lady Amane ay binisita ang kambal at inihayag na sila ay descendants ng mga elite na swordsman. Nais ni Muichiro na sumali at magligtas ng mga tao, ngunit ang kanyang kapatid ay nagalit at sinabing tulad din siya ng kanilang mga magulang na nagnanais na magligtas ng iba, ngunit hindi nga nila maalagaan ang kanilang sarili. Si Yuichiro ay labis na nasasaktan na sinikap niyang pigilan sila ngunit hindi siya pinakinggan, na nagdulot sa kanilang kamatayan. Humantong pa ito sa malaking pag-aaway ng kambal, nang itapon ni Yuichiro ang tubig kay Lady Amane upang itaboy lamang palayo. Isang mainit na gabi, nang hindi makatulog si Muichiro, pinasok ang kanilang tahanan ng isang demonyo. Tumalon si Yuichiro upang iligtas siya na ikinaputol ng braso nito. Nang marinig ni Muichiro ang insulto mula sa demonyo bago sila kainin, binalot siya ng matinding galit, habang ang tanging naalala niya lamang ay ang katawan ng demonyo na nagkalasog-lasog, at tuluyan na sunog sa sinag ng araw. Biglang nanghina si Muichiro at gumapang pabalik ng bahay, kung saan nakita niya ang kanyang kapatid na nasa bingit na ng kamatayan. Sa kanyang mga huling sandali, narinig ni Muichiro ang mga panalangin ng kanyang kapatid, na humihiling na siya ay mabuhay at maabot ang kanyang mga pangarap. Nagkaroon ng 2 marka sa mukha si Muichiro, at madaling natalo ang lahat ng isdang may bigote. Samantala, dahil hindi niya kayang patigilin si Haganezuka sa paghahasa, ay napagpasyahan niyang atakihin si Kanamori, ngunit pinigilan siya ni Muichiro. Agad na napansin ni Gyoko ang 2 marka sa mukha ni Muichiro na katulad ng kay Tanjiro, kaya pinakawalan niya ang mga galamay ng pugita na ikinawasak ng kubo. Habang hawak sila at pinagyabang ni Gyoko na walang bagay na makakaputol sa galamay ng pugita, bigla itong pinagpupukol ni Muichiro gamit ang kanyang bagong espada. Nagpasalamat siya sa kanyang yumaong panday at kay Kanamori sa paggawa ng perpektong espada, dahil ngayon ay kaya niya nang gamitin ang kanyang mist-breathing 5th form, ngunit si Gyoko ay talagang palus. Nang kumilos na si Gyoko upang umatake, sinabayan naman ito na mas pinabilis at pinalakas na Muichiro, habang iniisip ang mga huling salita ng kanyang kapatid, kung saan napagtanto na pinoprotektahan lamang siya nito at walang ibang inisip kundi ang kanyang kapakanan. Habang ang 2 panday ay nagtatago, ang demonyo ay patuloy sa pang-iinsulto sa batang Hashira. Subalit nang rumabat at insultuhin ni Muichiro ang vase ni Gyoko, ito ay nagalit at nagpaulan ng maraming poison fish, ngunit madali lamang itong winasak ni Muichiro gamit ang 2 atake. Mabilis na umatake si Muichiro, ngunit tinanggal ni Gyoko ang kanyang balat at ipinakita na ang kanyang tunay na anyo na parang si Orochimaru. Kaya ipinakita ng demonyo ang kanyang bagong bilis at lakas, na ikinapunit ng damit ng batang Hashira. Noong namatay ang kanyang kapatid, nawala ang mga alaala ni Muichiro ngunit nanatili ang kanyang galit, habang nagsisimula siyang mag-ensayo upang patayin ang lahat ng mga demonyo. Umatake muli ang demonyong si Gyoko, ngunit hindi na naman siya makatama kay Muichiro. Subalit mas lalo pang humirap para sa demonyong ahas ang tamaan ng Mist Hashira, nang itago ni Muichiro ang kanyang sarili sa makapal na hamog. At isang mabilis na hiwa sa leeg ang hindi naramdaman ng demonyo, na napugutan na pala siya ng ulo.
Hindi makapaniwala si Gyoko na natalo siya sa isang bata, kaya sinubukan niyang mag-regenerate habang iniinsulto ang Mist Hashira. Kaya hiniwa ito ni Muichiro sa ilang piraso hanggang maglaho na ang demonyo. Matapos ang laban ay nahimatay si Muichiro, kung saan nag-aalala naman sa kanya si Kanamori habang si Haganezuka ay wala pa din pakialam sa mga nangyayari. Nang lumapit si Katetsu upang tulungan siya, ay biglang nagulat ang panday dahil akala niya ay multo na ang bata. Sinabi ni Katetsu na hindi pa siya patay, dahil nailigtas siya ng sword guard ni Tanjiro para sa susunod niyang espada, na nagmula kay Rengoku. Speaking of Tanjiro, siya ay kasalukuyang nakikipaglaban sa 5 wooden dragon ni Zohakuten. Habang sina Nezuko at Genya ay dinedepensahan ang kanilang mga sarili, ginagamit din ni Zohakuten ang mga kakayahan ng 4 na demonyo upang umatake. Ngunit sa mga sumunod na eksena, ay halos hindi sila makapaniwala nang bigla na lamang nilamon ng isa sa mga dragon si Tanjiro. Habang pinipisatang bida sa tiyan ng halimaw, biglang dumating ang Love Hashira na si Mitsuri, at hiniwa ang buong katawan ng dragon at nagawang mailigtas si Tanjiro. Sinabi niya kay Tanjiro na maaari na siyang magpahinga at nangako na ililigtas si Nezuko at Genya. Walang pag-aalinlangan na sumugod si Mitsuri sa kalaban, at madali lamang na napatumba ang 3 dragon sa isang atake lamang, gamit ang kanyang Latigo na espada. Gumamit si Zohakuten ng Thunder Attack ngunit gamit ang Love-Breathing Multiple Form, ay madali ni Mitsuri na tinabla ang pag-atake. Dahil dun ay nag-summon pa ng mas maraming dragon ang demonyo, ngunit gamit ang Love-Breathing 5th Form ay nagawa ni Mitsuri na wasakin ito lahat. At pagkatapos ay nagawa niyang makalapit upang pugutan ito ng ulo, ngunit isang direktang atake mula sa demonyo upang pigilan siya. Bagamat nagawa niyang makasurvive mula sa malakas na atake, si Mitsuri ay natulala at hindi makagalaw. At bago pa man tuluyan tapusin ng demonyo si Mitsuri, ay nauwi na naman sa isang flashback ang eksena, kung saan tinanggihan ng isang nerd ang marriage proposal ni Mitsuri. Sinabi nito na tanging hayop lamang ang magpapakasal sa kanya dahil hindi nito kayang maisip na ang kanyang magiging mga anak ay may kakaibang kulay ang buhok. Si Mitsuri ay isang kakaibang bata na may matinding lakas at malakas na gana sa pagkain, habang kahit ang mga sumo wrestler ay kaya niyang talunin sa isang arm wrestling. At nang siya ay magdalaga, napagtanto niya na kakaiba siya sa ibang babae, kaya napaisip siya kung may nais bang magpakasal sa kanya. Kaya matapos ma-cancel ang kanyang engagement, ay nagkulay siya ng buhok, kumain ng kaunti at magpanggap na mahina, upang sa gayon ay may lalaking tumanggap sa kanya. Ngunit siya ay nagkamalay na daladala ng mga bida upang iligtas sa atake ng demonyo. Muli siyang binuhat ng mga bida upang ilagay sa ligtas na lugar habang ang demonyo ay inatake sila ng malakas na kidlat, ngunit hinawi lamang ito ni Mitsuri at sinabing poprotektahan niya silang lahat. Kaya nang maalala niya nang makapasok siya sa Demon Slayer Corps, doon ay naramdaman niya ang pagtanggap ng lahat kung sino siya, at kahit na ang Hashira na si Yuragi, ay tila nagkagusto sa kanya at niregaluhan siya ng isang pares ng medyas, na ngayoy suot-suot niya. Sinabi ni Mitsuri na hindi pa niya pinapakita ang kanyang tunay na kakayahan dahil natatakot siyang hindi makita ng iba bilang isang tao, kaya sumugod siya upang protektahan sila habang ang mga bida ay planong makalapit sa pinagtataguan ni Hantengo. Nagawang maamoy ni Tanjiro ang kinaroroonan ni Hantengo na nakatago sa loob ng isang kahoy, ngunit hindi nila ito magawang putulin. Kaya sinimulan kagatin ni Genya ang balat ng puno, dahil noong kinain niya kanina ang laman ng isang demonyo ay nagkaroon siya ng lakas upang maputol ito. Dinepensahan ng puno ang sarili nito, subalit ginamitan ito ni Nezuko ng kanyang Blood Demon Art habang hiniwa ito ni Tanjiro gamit ang kanyang Flame Dance technique. Ngunit ang demonyo ay wala sa loob ng mga kahoy kung saan nakita ito ni Tanjiro na nagdadahan-dahan pang tumetakas. Sinubukan bunutin ni Genya ng kanyang buong lakas ang isang puno at ihagis sa demonyo, ngunit nakatakas pa din ito. Habang malapit nang sumikat ang araw at patuloy pa din ang paghabol ng mga bida sa mas pinabilis at lalong lumalayo na si Hantengo, ang sugat ni Tanjiro sa paa ay nagpabagal sa kanyang pagtakbo. Gayunpaman, bigla niyang naalala ang mga salita ni Zenitsu kung paano gumagana ang thunder breathing. Sa pamamagitan ng buong konsentrasyon, inilagay ni Tanjiro ang kanyang buong lakas sa kanyang kanang binti, at bigla siyang bumilis patungo kay Hantengo. Nagawa muli ni Tanjiro na tamaan sa leeg ang demonyo, ngunit bago pa niya ito tuluyang mahiwa, ay bigla itong lumingon at lumaki na triple sa kanyang laki, habang pinisil ang kanyang ulo. Dumating naman si Genya upang tulungan ang bida, habang ginamit ni Nezuko ang kanyang Blood Demon Art at nagawa ni Genya na pakawalan si Tanjiro.
Habang nakahawak pa din si Tanjiro sa espada, ay napaatras ang demonyo patungo sa bangin na kasama si Nezuko, at pareho silang lahat na nahulog. Ngayong natanggal ang magkabilang braso ni Han Tengu at maraming lakas ang nawala sa kanya, ay kailangan niyang kumain ng mga tao upang makapag-regenerate, ngunit nakita niya si Tanjiro na nakasabit sa sanga at pinagbantaan na pupugutan siya ng ulo. Napatakbo tuloy ang kaninang maangas at nakakita ng 3 panday na nagtatago, ngunit tinakbuhan siya ng mga ito. Nang makababa si Tanjiro ay nakita niya si Nezuko na walang malay, habang bigla niyang narinig si Muichiro na inihagi sa kanya ang espada na hinahasa ni Haganezuka. Kaya nang sakali ni Haganezuka si Muichiro, ay sinabi nito kay Tanjiro na kailangan niyang tapusin ang demonyo bago pa sumikat ang araw. Kaya ginamit muli ni Tanjiro ang total concentration breathing upang makarating kay Han Tengu, at tagumpay niyang nahiwa ang ulo nito gamit naman ang bagong espada. Ngunit napansin niya na ang araw ay malapit ng sumikat kaya agad siyang tumakbo patungo kay Nezuko, ngunit imbis na pumunta sa malilim ay tumakbo ito papunta sa kanya habang may tinuturo. Dahil ang katawan ni Han Tengu ay patuloy na sinusundan ang mga panday. Kaya nang makita ni Tanjiro na ang ulo ay isa pa ding clone, ay aatake sana siya ngunit tuluyan ng sumikat ang araw at nasunog si Nezuko. Habang si Genya ay nasa tuktok pa din ng bangin at si Muichiro naman ay nawalan ng malay, siya ay naiipit ngayon sa sitwasyon kung saan ang kanyang kapatid ay mamamatay sa kanyang mga bisig, habang walang magawa kundi panoorin ang mga panday na kainin ng demonyo. Dahil hindi alam ni Tanjiro ang kanyang gagawin, ay bigla siyang sinipa ni Nezuko upang piliin niyang iligtas ang ibang tao. Sa mga sandaling iyon, naalala niya ang mga oras na magkasama sila pagkatapos ng pagiging demonyo ni Nezuko. Ngumiti sa kanya si Nezuko sa huling sandali habang siya ay napaluha, at nangako na hindi niya hahayaang mapunta ang sakripisyo ng kanyang kapatid sa walang kabuluhan. Nang maamoy niya ang tunay na Han Tengu na nakatago sa loob ng puso ng clone, ay mabilis niyang hiniwa ang katawan nito at saka muling tinamaan ang leeg ng demonyo. Sinubukan siyang pigilan ng demonyo sa huling pagkakataon, ngunit ang Demon Slayer ay matagumpay na naputol ang ulo nito at nasunog sa sinag ng araw. Bumagsak si Tanjiro sa kanyang mga tuhod at nagsimulang umiyak para kay Nezuko, ngunit nang sabihin ng mga panday na lumingon siya, ay nagulat ang bida nang makita ang kanyang kapatid na buhay. Binati siya nito ng magandang araw, at kahit nahihirapan magsalita ay nagawa ni Nezuko na sabihin na ayos lamang siya. Nagagalak si Tanjiro na makitang buhay ang kanyang kapatid, habang si Genya ay masaya para sa kanilang dalawa. Samantala, inakala ni Mitsuri na ito na ang kanyang katapusan, ngunit biglang naglaho ito pati na si Zohakuten, at napagtanto na nanalo sina Tanjiro. Sa ibang dako, matapos malaman mula kay Han Tengu na may demonyo na hindi namamatay sa sinag ng araw, si Muzan na nagbalat kayo bilang isang bata ay natuwa, dahil kailangan niya na lamang kainin ang nasabing demonyo upang maging immortal. Habang pinatay niya ang babae at ang kasambahay, at saka umalis na parang papasok lang sa trabaho. Naalala ni Muzan na nagsimula ang lahat 1,000 taon na ang nakararaan. Siya ay isang may sakit na lalaki na itinakdang mamatay bago pa siya humantong sa 20 taon gulang, kung saan ang doktor na gumagamot sa kanya ang tanging taong tumutulong sa kanya. Kalaunan, nang hindi siya nakitaan ng kahit anong improvement, ay pinatay niya ang doktor. Ngunit agad niyang napagtanto na ang gamot pala ay gumana, dahil nabigyan siya nito ng kakaibang lakas. Subalit nalaman niya na hindi na siya makalabas sa araw dahil ito ay magdudulot sa kanya ng kamatayan, habang nagsimula siyang manabik kumain ng tao upang mapunan ang kanyang kagutuman. Natuklasan niya mula sa pananaliksik ng kanyang dating doktor, ay kailangan niya ang bulaklak na tinatawag na Blue Spider Lily, ngunit wala siyang ideya kung saan ito makikita. Kaya gumawa siya ng maraming demonyo upang hanapin ang may kakayahan na lumaban sa araw, subalit ngayon ay natagpuan niya na ang sagot, mula kay Nezuko. Samantala, nagpasalamat naman si Muichiro kay Tanjiro dahil sa pagtulong na maibalik ang kanyang dating alaala, habang dumating naman si Mitsuri at niyakap silang lahat dahil natutuwa siya na walang namatay sa kanilang lahat. Nagulat si Mitsuri nang napansin niyang nakakapagsalita na si Nezuko, habang niyakap niya ito at sinabing natutuwa siya para sa kanilang magkapatid. Samantala, si Lady Tamayo ay gumagawa ng sulat upang magpasalamat kay Tanjiro sa pagbibigay ng dugo ni Nezuko, dahil nakagawa siya ng isang lunas upang mapalaya ang isang dating demonyo mula sa kontrol ni Muzan. Sinabi niya na ang dugo ni Nezuko ay nagbabago, at nagtataka siya kung bakit hindi pa din bumabalik si Nezuko sa pagiging isang tao.
Iniisip ni Lady Tamayo na baka may iba itong pinapahalagahan bukod sa kanyang pagiging tao, at may teorya na baka maaaring magkaroon ng kakayahan si Nezuko na malabanan ang liwanag ng araw sa hinaharap, at ito nga ay nagkatotoo. Habang ang mga panday ay nagsimula ng ayusin ang kanilang nasirang nayon, nagpaalam na si Tanjiro sa punong panday habang si Nezuko naman ay natutulog sa kanyang kahon. Kahit napipilitan ay pumunta din si Haga Nezuko upang magpasalamat kay Tanjiro, at sinabing kapag ganap na niyang maayos ang espada ay dadalhin niya ito sa kanya. Nang handa nang umalis ay piniringan na muli ng isang kakushi si Tanjiro, habang nagpapaalam sakay ng isang kariton. Ngunit biglang huminto ang kariton at nang tanggalin ang kanyang takip sa mata, ay bumungad sa kanya ang buong nayon na nagdiriwang at nagpapasalamat sa kanyang tulong. Habang itinuring siya ng buong nayon na isang tagapagligtas at kanilang hero. At dito na nagtatapos ang series. Maraming salamat sa panonood.